Sa ngayon, walang opisyal na kumpirmasyon na lilipat si Robert Bolick sa Barangay Ginebra. May mga haka-haka na hindi siya masaya sa NLEX Road Warriors. Lalo na matapos ang ilang hindi magagandang resulta ng team, may mga balita ring lumalabas na gusto niyang lumipat sa isang mas malaking team na may championship potential. At ang Ginebra ay isa sa mga obvious na pinagpipilian niya. Isa pang dahilan kung bakit lumalakas ang spekulasyon ay ang kakulangan ng Ginebra sa isang elite guard. Kahit maganda pa rin ang laro ni L.A. Tenorio o ni R.J. Abarrientos, hindi na siya kasing bilis gaya ng dati at kailangan ng team ng isang batang playmaker na pwedeng magdala ng opensa. At si Bolick bilang isang scorer at facilitator ay perpektong akma sa sistema ni Coach Tim Cone. Well, gayon pa man, may ilang hadlang sa posibilidad ng trade o signing. Una, ang kontrata ni Bolick sa NLEX. Kung ito ay long-term, maaaring mahirapan siyang lumipat. Pangalawa, kung willing bang i-trade ng NLEX ang kanilang star player kapalit ng mga piyesang ibibigay ng Barangay Ginebra. Sa ngayon ay wala pang konkretong balita tungkol sa kanyang paglipat. Pero kung magkaroon o bigla ang trade o movement sa Ginebra, maaaring magbago ang sitwasyon. Alam naman natin ng Barangay Ginebra natalo nga sa TNT Katropa at hindi sila nakaungos sa finale. Well, maraming mga naglalabas sa mga balita na si Bolick nga daw posibleng kunin ng Barangay Ginebra ngayong All Filipino Cup. Well, alam naman natin na kulang talaga sa point guard ng Barangay Ginebra dahil nga hindi nga nadala ni R.J. Abarrientos ang Barangay Ginebra. Well, dumako naman tayo dito kay Justin Brownlee. Latest drug test, ano na ang mangyari? Ngayong 2025, muling nagpositibo si Justin Brownlee sa isang drug test at ito ay isang malaking balita sa PBA at International Basketball. Matatanda ang nagkaroon na siya ng issue noong 2023 matapos siyang magpositibo sa banned substance matapos ang Asian Games. Dahil dito, nagkaroon siya ng suspension mula sa FIBA at nagresulta sa PBA. Hindi niya paglalaro sa Gilas Pilipinas sa ilang mahalagang torneo. Kung totoo ngang muli siyang nagpositibo, maaaring mas lumala ang kanyang sitwasyon. Narito ang ilang posibleng epekto nito. Mas matagal na suspensyon. Karaniwan sa mga ganitong kaso ang mga atleta na nahuhuling paulit-ulit na paggamit ng banned substance ay nakakatanggap ng mas mabigat na parusa. Posibleng mapatawan siya ng multi-year o suspension mula sa FIBA o kahit sa PBA. Maaari siyang matanggal sa Ginebra. Alam naman natin kung gaano kahalaga si Brownlee sa Barangay Ginebra, pero kung ang issue ay nakakaapekto sa reputasyon ng team, posibleng pag-isipan ng management na humanap ng bagong import. Pero legal na epekto. Depende sa kung anong substance ang nakita sa kanyang sistema, maaaring magkaroon ito ng legal implications lalo na kung ito ay mahigpit na ipinagbabawal sa bansa o sa mga international sporting organizations. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung paano naharapin ni Brownlee at ang kanyang kampo, pero isa lang ang sigurado, kung hindi ito maayos agad, maaaring ito na ang huling beses na makita natin siyang maglaro sa PBA o sa international stage or sa Barangay Ginebra. Well, kayo, ano sa palagay nyo? Babalik na kaya siya sa Amerika? And this is Ton The Boy Vlogs. I'm out. God bless you all.